Hello guys, good morning. Ako nga pala si Kay na may 4 na anak at isang full-time mom. Gusto ko lang i-share sa inyo yung daily life ko as a full-time mom habang nag-aalaga ng 2 maliliit na anak. So parang a day in my life siya. So since may 2 students na ako, this is my daily routine. I have to wake up 4:30 in the morning kasi pang umaga yung isang anak ko. Well, nasa public school lang naman sila. Pagkagising ko nga sa umaga, yung unang pine-prepare ko is yung breakfast ng anak ko. Then kapag wala ko masyadong ginagawa, sinasabay ko na yung paglilinis ng mga gamit namin, yung mga kalat, high chair ng mga anak ko para pagkagising nila naka-ready na. At saka kailangan ko talagang habulin yung oras. Dahil hindi ko masabi kung ano oras ba nagigising yung mga anak ko. Minsan maaga or minsan tanghali na. Pagpasok nga ng anak ko, tuloy pa rin naman yung mga gawain ko. Kasi pag nagising na yung mga anak ko, hindi na naman ako makakagalaw. Dahil nga sa nagkaroon kami ng celebration last Saturday, natambakan ako ng labahan, ng mga trabaho, kung kailan pa nga may lalakarin ako today and this week. Actually, hindi naman ako nahihirapan talaga sa paglalaba kasi ang gamit kong washing machine is automatic na. Then after, isasampay ko na lang. Pero nag-hand wash pa rin naman ako dun sa underwear, mga uniform ng anak ko, habang gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Sinisilip ko din yung mga anak ko kung gising na. Kasi minsan, napakaaga nilang gumising. 4:30 or 5, gising na sila. So, wala na talaga ako nagagawang trabaho. Expected na talaga na makalat ang bahay namin yan. Magkakaroon man ako ng pahinga, ay naku, hindi lalampas ng 15 minutes. Dahil hindi madaling mag-alaga ng 2 magkasunod at maliliit pa. After ko nga mag-asikaso sa bahay at mapakain si mister, sakto na lang din ang pagising ng mga anak ko. After kong paliguan at mapakain yung mga anak ko, hindi na nga ako nakapag-video dahil nga nagmamadali ako. Kailangan kasi namin pumunta ng health center para maparegister yung isang anak ko. Dahil nga this month, for bakuna na siya at naglipat nga kami ng bahay. Buti na lang nga at walang gaanong tao ngayon doon. Ang ending bumalik na lang daw kami sa sunod, sa bakuna day ng anak ko. Buti na lang nga at ang health center dito sa amin ay malapit lang. Kayang-kayang lakarin, kaya nga lang wala akong dalang payong dahil hindi ko rin naman mahahawakan yung payong. Tiis-init talaga kami pero buti na lang ay may stroller kaming dala. Pagka-uwi nga namin, struggle life na naman talaga kasi kailangan kong ayusin yung high chair na paglalagyan ng mga anak ko. At kailangan ko pang balikan sa labas yung isang anak ko kasi wala akong kasama this time. Pero pag may kasama ko, may umaalalay din naman sa akin. Kapag manonood sila ng TV, dito ko lang sila pinapaupo. Hindi ko kasi sila pwedeng basta lang hayaan sa sahig dahil meron nga kaming kasamang aso. Malinis naman yung aso namin. Kaya nga lang, ang baby is sensitive pa rin. Ito nga at nag-iiyakan na naman yung mga anak ko dahil atat na buksan ko yung TV at bigyan sila ng dede. Ngayon, dahil nga sa padededein ko naman sila, kailangan ko naman ngayon silang ibaba. Ilalatag ko naman ngayon yung puzzle mat na pagpepwestuhan nila. May nabili naman akong playpen or yung parang crib na malaki para may pagpepwestuhan sila kung saan pwede silang maglaro at matulog. Kaya nga lang, hindi pa dumarating hanggang ngayon. Pero sana I'm hoping na pagdating ng playpen nila ay mas marami at matatapos na akong gawaing bahay. Lalo na at sobrang likot na ng bunso ko. Gusto na lang talaga niya ay magkulit, maglaro. Eto nga at nagwawala na yung isang anak ko dahil gusto na ngang dumede. So for this moment, banding na muna kaming 3. Kasi pag iniwan ko sila, ay naku, mag-iiyakan talaga yung mga anak ko. So ayun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!